Hallelujah. Inimbitahan ko po tayo po'y pumunta na din sa ating worship hall at simulan po natin ang pagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ang araw po na ito ay sineselebrate ng Hearts Day, pero itong araw po na ibibigay po natin sa Panginoon sa kanyang wagas na pag-ibig para sa atin. Sabi nga po sa Bible, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Amen. Hallelujah. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon sapagkat tayo niya po, tinubos niya po tayo sa pamamagitan po ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Amen. Walang katumbas yun sa binigay niyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Hayaan po natin yung mga burdens natin sa buhay ngayon, problems. Diyan lang yan eh. Pero si Lord andyan para sa atin, para tulungan tayo. Kaya, itong oras na to, inaanyayahan ko po kayo na ibigay niyo po ang lahat ng nararapat na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat siya ang tunay na pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Minsan pa po, sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, kami magtitiwala sa inyo, Ama. Ay magtitiwala sa biyaya niya't habang mabuhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tunay nga po, napakatapat ng Panginoon. Hallelujah. Kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan, parang bang ang daigdig sa'yo pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habang, sa biyaya niya't habang, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y
ang Panginoon tapat kailanman. Sa biyaya niyan habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Sa biyaya niyan habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Hallelujah! Yan po ang oras na ibibigay natin sa Panginoon, sapagkat dumating na po kayo sa punto na lahat po'y tinalikuran kayo. Ang Panginoon hindi niya kayo tinalikuran ni minsan. Oras nito'y para sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga kamay at isurrender natin ang lahat. Hallelujah! Hallelujah! Sa biyaya. Sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Minsan pa nila sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon at kailanman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon kapaman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon kapaman. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Minsan pa, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Minsan pa, hallelujah.
Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang continue to worship the Lord dahil ang Panginoon kahit kailan ay hindi nagkulang sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon, sa gabing ito, God. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Lord. Marapat lamang na ikaw ay makatanggap ng isang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagdakila, parangal, pasasalamat sa gabing ito, Panginoon. Dahil kahit kailan, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa inyong mga anak, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, maraming salamat sa napakagandang gabing ito, God. Dahil patuloy niyo po kaming idinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bahayang ito, God. Upang dito, Panginoon, kami po ay makapagpalakasan, Panginoon, makarinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon, Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, God. Double portion of your anointing be upon him, O God, at patuloy niyo pong langisan ang kanyang mga labit, itago sa inyong likuran upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na aming makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Lord, prepare our heart, O God, sa inyong mga banal na salita na aming maririnig sa gabing ito, O God, na upang ito patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At patuloy po namin itong maisapamuhay, O God, Lord. Patuloy ko po rin po itinataas, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa gabing ito, O God. I speak life, I speak blessing, I speak healing upon healing, be upon them, O God. In the mighty name of Jesus. Lord, ikaw ang aming tunay na manggagamot, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, na hindi niyo po kami binigo sa aming mga dalangin sa iyo, God. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, O God. Lord, salamat. Maraming salamat sa mga biyaya at habag, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa inyo, O
O God. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, O God. Highest honor, glory, and adoration sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen and amen. Natin ng Panginoon. Mahina. Amen. Siyempre, no? Sabi nga natin, hindi lang to ordinary day, kundi special day pa. Amen. So, sabi nga, ito ay araw ng mga puso, no? At sa iba naman, sa ibang sekta, ito yung tinatawag na Ash Wednesday. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Parang walang nakikinig, isa lang. Yun. Sinabi ko mabuti si Lord, parang wala na. Mabuti ang Diyos. Amen. So, ganun din po sa mga nanonood ngayon live. Welcome pala yung bagong member natin, si Pastor Jappy. Diyan. Good evening. At sa inyo mga kapatid, no, na yung mainit sa Panginoon. Alam niyo po yung pag-attend sa church, hindi yung kung sinong pastor yung nag-serve ng word, kundi ang pinupunta po natin dito kung gaano natin kamahal si God. No, lahat po tayo busy, alam po natin yon. But si Lord pa rin talaga yung nagbibigay sa atin, no, ng biyaya. So tayo po yung manalangin, tayo po yung tumayo at manalangin. Let's all stand and we're going to pray. Ang tinuro ng ating Panginoon na panalangin, Our Father, the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen and amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So, hindi na po natin napapanalangin to, no? Sige po, tayo po makakaupo na. At sabi nga, may kanya-kanyang season, no? Another season of love, itong February, no? Ito yung tinatawag natin na nakaugalian na natin every February 14, nagdiriwang tayo ng araw ng mga puso, no? Si Lord, ano ba yung kanyang ginamit sa atin? Ang kanyang puso. Amen. Kaya sinesend ko sa ating, nakaka-amaze kasi yung pag-ibig ng Lord. Hindi siya mahanap ng kapalit. Even yung buhay niya, ibinigay niya, hindi siya nagsasabi na bayaran niyo ako, palitan niyo to lahat. Yung ginawa ko sa inyo. Wala siyang sinabing ganon. Bagkus ang sabi niya, manampalataya lang kayo sa akin. Na ako ang inyong tagapagligtas. Itutuloy ko po yung as our theme for this month is about harvesting. Yung pong naging preaching po natin for the first Sunday, no, about the Good Samaritan, no, yung Samaritan woman. Sabi po kasi dito, after Jesus ministered to the Samaritan woman at Jacob's well, nung pong ang Samaritan woman na ito ay nakaupo at nakita ng ating Panginoon, no, sa well na ginawa ni Jacob, the town people heard her incredible testimony. No, narinig siya ng mga tao na incredible testimony of of salvation. So yung narinig ng mga taong ito sa babaeng ito ay isang nakakamanghang testimony, pagpapatunay ng salvation. Ng ano yung salvation sa Tagalog? Kaligtasan. And coming out in droves to investigate her claim about Jesus. Kaya lahat sila nagsipunta sa Panginoong Jesus
dahil gusto nilang mapatunayan kung totoo ang sinasabi ng Samaritan woman na ito. Kung ito ba ay chismis lang o may katotohanan. The disciples were focused on physical, earthly concern like rest and food. Kaya umalis ang mga apostle na is para maghanap ng mga pagkain. Dahil nagugutom na sila dahil sila ay uso nun ay paglalakad lang. Pero ano sabi ng ating Panginoon nang sila ay bumalik? Dahil sabi ng Lord, meron daw siyang pagkain na, meron na daw siyang kinain. But Jesus saw the spiritual necessity. Nakita dito ng ating Panginoon yung pangangailangan ng spiritual. Saan? Kasi po ang ating topic for today is about the fields are white for harvest. Bakit puti? Yung pang bunga, nagiging puti ba yan? So, ipapaliwanag po natin. Kaya nung ginagawa ni Sister Hope, Pastor, to ba to? White. Yan nga, maganda yung tanong mo. Yan yung ating tatalakayin ngayon. Bakit puti? Sabi po dito, but Jesus saw the spiritual necessity. Nakita ni Lord yung pangangailangan spiritual sa lugar na iyon. Nung nakausap niya yung Samaritan woman. He was consumed with more urgent and gratifying mission of winning souls for His Father's kingdom. Ulitin ko po. He was consumed with the more urgent and gratifying mission. So, nung makita niya yung Samaritan woman at yung mga taong dagsa-dagsang hinahanap ang ating Panginoong Hesus, alam niyang uhaw na uhaw ang mga ito sa spiritual life. Sa spiritual life. Yung pamumuhay nila bilang isang makadiyos. Ang gusto ng Panginoon ay yung winning soul for His Father's kingdom. Gusto niya ang mga ito'y makakilalang lahat. Makakilalang lahat. Itong mga taga-Samaritan nito ay makakilalang lahat sa kingdom. Sabi dito, ang mga disciple ay, sabi niya, gusto niyang mabuksan ang mga mata. No? Sabi niya, to open their eyes and see the crowd of villages streaming toward them like a ripened field of white. Nung nakita nila yung mga tao, napakaraming dagsa-dagsa dumarating, eager and ready to hear the gospel and be gathered into God's eternal kingdom. Nagdagsaan ang mga tao. No? Ang Samaritan woman na ito ay nagsabi na, ay, nakita ko na ang Messiah. Nakausap ko siya. Sinabi niya yung buhay ko pero hindi ko naman siya kilala. Nagulat yung mga tao at hinanap ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin. Next po. Ang sabi po dito in the book of John, chapter 4, verse 35, you often say, it is still 4 more months until plants in the farmer's fields will be ready for the harvest. Sinasabi nyo, lagi nyo sinasabi, na 4 na buwan pa. No? Hindi ba't sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Yun ang sabi. Sabi ito, but I say that you should open your eyes. Buksan daw natin ating mga mata. Ngunit sinasabi ko sa inyo, buksan niyo yung mga mata. Anihan na. Anihan na. No? Open your eyes. Look at the fields. The plants are ready for the harvest now. Amen? Ang mga trigo po, kapag yan ay hinog na, pag nakita po yung mga 10 hectares na plantation ng trigo, magputi po yan. Hindi po siya brown, namumuti siya. At inihalin tulad ng ating Panginoong Hesus, ang mga tao sa lugar na iyon na sila ay dapat nang i-harvest. Bakit po? Dahil sila ay uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Sabi dito,
ang mga taong dumarating, sabi dito po, tingnan ninyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen. May pangako si Lord. Kapag tayo pinamamahagi ng salita ng Panginoon, mayroon kang gantimpala. Naniniwala po ba tayo dito? Do we believe na merong tayong gift o regalo o gantimpala sa Panginoon kapag tayo ay nag-share ng Word of God? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Hindi po sa mula sa tao, mula sa Diyos. Hindi po natin kung anong gantimpala ang ibibigay ni Lord. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. So kapag tayo po nag-harvest sa mga taong ito na ating pong na-win, nadala, or nakarinig ng salita ng Panginoon, ano po yung mangyayari sa kanila sa kabilang buhay? Sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. So ito pinasulat sa John chapter 4, verse 35 to 36. Next po. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Amen? Jesus wanted His disciple to understand the urgency and the immediate opportunity of His mission. Gusto ng ating Panginoon, yung kanyang mga disipulo noong time na yon ay maunawaan yung reason, yung immediate opportunity ng mission ng ating Panginoon nung siya'y nasa lupa pa. Ang sabi niya rito, nung nakita niya itong mga taong ito, people hungry for the truth. Kasi ito po, nung ang Samaritano, nakita niya, ang daming tanong. Sa kabila na siya hindi dapat kausapin ng isang Hudyo, minarapat ng Panginoon na siya kausapin upang ang kanyang salita ay maipamahagi sa kanyang mga kababayan. Amen? People are hungry for the truth, ready to receive His salvation. Napaka-importante po ng salvation. Napaka-importante po. That's why, hindi basta-basta mababayaran. Walang pambayad. Only Jesus can pay our sin. Siya lamang. People hungry for the truth, ready to receive His salvation. Sabi dito, ang sabi ng mga tao, we're coming to Him. Pupunta kami sa Messiah na yan. Gusto namin siyang makilala. His salvation, we're coming to Him. Therefore, the right time is now. Today is the day. This is the day of salvation. Itong panahon po na ito para sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Gentile, it is the time of salvation. Amen? Sabi kasi sa 2 Corinthians 6:2, binasa natin, sapagkat sinabi nino po ng Diyos, dininig kita. Kayo po nananalangin. Amen. Kanina nananalangin tayo habang umaawit tayo. Ang sabi ng Diyos, dininig kita. Amen. At tinulungan kita sa katinulungan ng Panginoon sa iyong mga dalangin. May mga answered prayer tayo na hindi mo akalain in-answered na ni Lord. Kaya sabi ng Lord, nung dininig niya, kaya makinig kayo. Listen, sabi ni God. Ngayon na ang tamang panahon. This is the right time. Kasi hindi natin alam, ngayon malakas tayo, bukas, wala na. Napakabilis ang buhay. Ngayon na, hindi na dapat bukas. Hindi na yung pwede sabing saka na. Ngayon na, kailan pa? Kapag mahina ka na, kapag may sakit ka na, saka ka maglilingkod kay Lord, saka ka mag-harvest. Harvest time might have been 4 months, sabi niya.
Sabi dito, but the moment for spiritual reaping had arrived. Yung spiritual life natin this is the right time. Na nakilala mo ang Panginoon, ito yung tamang panahon na magpatuloy ka, kapatid. Huwag kang padadaig sa kaaway. Kasi maraming way ang kaaway. Bago pa tayo sinilang, kaaway na yan. Marami siyang way. Kung ano yung weakness mo, yun, doon kanya kukunin. Next po. In the book of Matthew, chapter 9, verse 36 to 37, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, ito po sinasabi natin kanina, naawa siya. Naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema. Pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Ligaw po sila. Kasi ang alam lang nilang maliligtas, mga Hudyo. Ang alam lang nilang makakarating sa langit, mga Hudyo. Pero nung makilala ng Samaritanang ito, ating Panginoong Jesus, may karapatan din pala siyang maligtas. Amen? Hindi pala, mali pala ituro ng mga Pariseyo. Kasi turo po ng mga Pariseyo ay sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang maliligtas. Pero nung dumating ang Lord, inopen ni Lord, sabi niya, open your eyes. Inopen ni Lord yung mata nila. Na sila pala ay may kaligtasan din naman. Dahil sabi ng Panginoon, nang makita sila ni Jesus, ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, ito po yung mga apostol niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Amen? Sa ating buhay, mga kapatid, sa pamilya natin, maybe, maaari na isa tayong ginagamit ng Diyos para tayo mismo ang mag-open ng kanilang mata. Tayo mismo yung pagsimulan. Kasi katulad ng Good Samaritan na ito, woman na ito, na siya yung binuksan ng Lord sa lugar na iyon, napakaraming tao, na ginamit siya upang mabuksan ang kanilang mga mata. Maaaring tayo sa buhay nating ito, ay isa tayo sa ginagamit ng Diyos para ang ating pamilya ay magkaroon ng pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Maaaring mahirap, pero nandyan po yung challenge bilang isang Kristiyano. Ang Panginoong Jesus naglakad pa napakalayong lugar para lang magkaroon ng pagkaunawa ang mga taong ito. Sabi niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Next po. Ang sabi dito, God is the Lord of the harvest. Amen? God is the Lord of the harvest. Sa Kanya titipunin lahat yan eh. Yung ating may gagather the family natin. Yung ating may gagather the mga kaibigan natin. Si Lord, dyan natin iniipon kay Lord. Lord, ito po yung dala ko. Lord, ito yung harvest ko. Lord, ito po sila. Kayo na pong bahala sa kanila. Importante na imulat mo ang kanilang mga mata. Amen? Na hindi lang sila maliligtas. May nagsasabi noon ng mga sekta na sila lang ang maliligtas. Only Jesus can say kung sino ang maliligtas. Ang sabi po dito in the book of John, chapter 4, verse 36, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala. Meron naman palang gantimpala si Lord. Hindi pala mawawala ng kabuluhan yung gagawin natin. Amen? Hindi naman pala mawawala. Katulad ng Samaritan woman, hindi nawala ng kabuluhan. Yung kanyang imit ng pagkakasabi niya, hindi nawala ng kabuluhan. Yung ginawa niya, bakit po? Dahil napakaraming tumakbo sa Panginoon upang siya ay tingnan, titigan, tanungin, at makita. Kaya hindi mawawala ng kabuluhan dahil isa itong kaganapan sa pangako ng Lord. Na sabi siya ay tatanggap
ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaanin ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Maaari po hindi natin feel yung pangakong ito ngayon. Yung buhay na walang hanggan. Hindi mo siya ramdam kasi malakas ka pa. But remember this, my dear brothers and sisters. Sa oras na malapit ka na malagutan na hininga, at sa oras na hinahabol mo na ang hininga mo, sa dulo ng paghabol mo na hininga mo, ngayon mo malalaman ang pangako ng Diyos ay hahanapin mo. Hahanapin mo siya. Dahil sasabihin mo, Lord, receive my spirit. Hahanapin mo siya dahil walang ibang pwedeng magbigay sa iyo noon. Asawa mo, kapatid mo, anak mo, tatay mo, hindi na kaya bigayan. Only Jesus can give us salvation. At sa huling hininga at pintig ng puso mo, yan ang una mong hahanapin. Lord, receive my spirit. That is salvation. Buhay na walang hanggan. Kaya nga natutuwa ang Lord sa buhay ng bawat isa na nagpapagamit sa mga oras na ito at sa mga susunod pang panahon. Ito po, trial lang. Kumbaga, tinatawag dry run lang itong buhay natin dito. Hindi ito totoong buhay natin. Bakit? Sabihin niyo kung bakit, Pastor. Ang hirap eh. Mayaman, mahirap, nagkakasakit. May nagagawa bang pera pag nagkasakit? Dry run lang ito kung paano mo kamahal ang Lord. Dry run lang ito kung paano ang buhay mo. Kung paano ka kumita ng pera, paano ka mawalan ng pera, paano ka maghanap buhay para sa pamilya mo. The important is, naglilingkod tayo sa Lord. Yan ang halaga ng buhay. Yung binibigay natin, yung natatamasa natin, blessing ni Lord yan, na matamasa mo yung buhay na yan. Gamitin mo sa paglilingkod sa Lord. Gamitin natin para sa mga kaibigan natin, kapatid natin, no? Mag-serve din sila sa Lord para ang Lord ay matuwa sa ating pag-harvest. And our conclusion, sabi po dito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang na gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang mga layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Yan pinakakalungkot. Yan po'y dapat nating bantayan na tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. Yung gawa-gawa ng tao, ayan po, nakikita naman po ninyo sa media, no? Yung mga pastor na nagpayaman lang, no? Buti nila kami ni Pastor Jappy, hindi pa pinayayaman ni Lord ng ganon. Na milyon-milyon, bilyon-bilyon, nung nahawakan nila kayamanan, nasilaw po sila. Ginamit ng dyablo ang kayamanan sa kanilang buhay upang sila ay maligaw. Ngayon po, hinahabol na sila ng katarungan. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin muli. Tayo po'y umawit sa Lord. Amen. Hallelujah. I will encourage everyone umawit sa Lord. And again, this evening, maging makabuluhan po, sabi nga natin, tatlong celebration tayo tonight. Araw ng mga puso. Araw ng mga Kristiyano. Hallelujah. Amen. Yes, Lord.
Panginoong Jesus, kung magtitiwala sa biyaya niya't habag, buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Yes, Lord. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, parang bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Yes, Lord. Tapat ka, Panginoon. O Heavenly Father, Sa buhay ko'y sapat, di man tunay at tapat ang iyong pag-ibig sa akin. Sa kabila, Panginoon, ng aming paulit-ulit na mga pagkukulang sa iyo, O Diyos, hindi ka nagbago kailanman. Bagkus, Lord, ang pangako mo'y hindi nagbabago. Napakabuti mo, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Napakasarap mong magmahal, O Diyos. In spite of all everything, Father God, inaalalayan mo pa rin kami. Kahit hindi kami tumatawag sa iyo, Lord, nandyan ka lang. Naghihintay upang muling akapin ka namin. Yakapin, Panginoon, upang makaranas kami ng mga kagaan ng aming hinahanap, Lord. Ang aming mabibigat na pagsubok, Lord, sa buhay na ito ay sobrang bigat. But by your grace, but by your love, gumagaan ito, Panginoon, every time we call unto your name. We feel your holy presence, O Lord God. The holy presence, O Lord, is all that we need in this life. Lord, touch your people.
touch your children. Mga anak mo kami, Panginoon. Hindi mo kami kayang itapon, Lord. Sapagkat may pangako ka, O God, na sa buhay na ito, na kapag kami lumapit sa iyo at bumalik loob sa iyo, kami tatanggapin mo ng buong kamay, O God, nang walang panunumbat, O Diyos, sa buhay na ito. Yes, Lord. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. We're all empty. Our hearts empty. But because of your love, O Lord, pinuno mo ito. Hindi ka man namin naahawakan. Hindi ka man namin nakikita. Subalit sa tuwing kami nananalangin sa iyo at lumalapit sa iyo, ipinararanas mong kasama ka namin. Ipinadadama mo na hindi ka malayo. Na nandiyan ka lang handang makinig. Handang magbigay. Handang magpalakas. Handang magpagaling. Sinabi mo, Panginoon, na bago kami manalangin, ay alam na ng aming amang nasa langit kung ano ang aming mga dalangin, ang aming mga pangangailangan. But we need to declare it right now. To let them know, Lord, that you are God. Our Lord Jesus is alive. Buhay ka, O Diyos. Buhay na buhay ka, Panginoon, sa aming espiritual na pamumuhay. Alam mo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa nandito ngayon. Alam mo, kabigatan sa aming mga puso't balikat, O God. Kaya't lumalapit kami sa iyo, Pa Diyos, nang may kababaang loob, nang may pagpapakumbaba. Nawa, O Panginoon, ay dinggin mo ang dalangin ng bawat isa na nandito ngayon at sa mga nanonood, O Lord. Naabutin mo kami ng iyong kamay. Send you thousands of your angel, O God, na tulungan ng iyong mga anak sa buhay na ito. Trabaho man yan, negosyo man yan, karamdaman man yan, relationship man yan. Lord, ikaw ang nag-aayos ang lahat. Without you, we are all nothing. Yes, indeed, O Lord. Patawarin mo kami kung kami naging mapagmalaki sa iyo, sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami naging mayabang. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami maging madamot, O Lord. Patawarin mo kami kung kami nagkasala, O God. Kung kami ng api, kung kami hindi nagpasakop sa iyo, patawarin mo kami, O God. Sa gabing ito, tatanggapin namin ang iyong pagpapala. At susunod kami, Panginoon, sa iyong mga pinag-uutos na kami ay dapat sumunod sa iyo. Magpakumbaba. Father God in heaven, ikaw lang ang magaling, hindi kami. Father God, as we celebrate tonight, O Lord God, we will pray, O God, sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lord, hindi po biro ang sumalang sa ganitong pagsubok. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ay lilipas din. But by your grace, O Father, we pray healing, O God, para sa aming kapatid na si Mika, Panginoon. Nasa banig ng karamdaman, O Lord God, nabigyan mo ng strength ang kanyang mga pamilya, kanyang magulang. I pray, O God, extend your healing arm in the mighty name of Jesus. Extend your healing arm, our Jehovah Rapha. Let your healing, O God, be upon us in Jesus' name. Let your fire of healing dissolve any sicknesses in Jesus' name.
Let the fire of healing dissolve any sicknesses in this church. In Jesus' name. You are our Jehovah Rapha. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay kontrolado mo, Panginoon. Utusan mo, Panginoon, ang sakit na ito na lumisan sa aming katawang lupa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Utusan mo, Panginoon, ang mga sakit na ito na lumaya sa church na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We declare healing in Jesus' name, in Jesus' name. Sipon man niya, sakit ng tiyan man yan, anong karamdaman naman yan, o Panginoon, lulusawin mo sa pangalan ni Jesus. You have promised, O Lord, that we declare in your name, and it shall be done. O Lord, you are the God that healeth thee. And you have the promise, O Lord, sa mga manggagawa mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. You will never leave us or forsake us in Jesus' name. Oh, ikaw ang buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang ang may karapatan sa lupang ito, sa katawang lupang ito, Panginoon. Huwag mo kaming ipagalaw, Panginoon, sa kaaway. Ilayo mo kami sa lahat ng kaaway, O Diyos. Upang masabi namin na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Oh, Jesus, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na sinasamba noon at hanggang ngayon. Hindi ka nagbabago, Panginoon, kailanman. At ang aming pinaglilingkuran, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, Panginoon, ni Abraham, Panginoon, ay katulad din ng Diyos na pinaglilingkuran namin ngayon. Heal our physical, Panginoon. Give us strength. Father in heaven, only say the word and shall be healed. Send 1,000s of your angels sa iyong mga anak, Panginoon, upang maranasan namin, Lord, na sa buhay na ito, na ang aming Diyos pala ay totoo, na ang aming Diyos ay totoo at hindi nababago, na ang aming Diyos kahit hindi namin nahawakan, nakikita, ay aming nararamdaman at nararanasan. Minsan ay pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang iyong miracle sa buhay na ito. At muli, Panginoon, ay pararanas mo sa church na ito na ang bawat sumasamba sa iyong pangalan ay hindi mo pababayaan. Yes, Lord. Ikaw ang mabuting Diyos. Wala nang iba. And we pray, Father God, sa aming spiritual breakthrough, O God, sa buhay na ito na maranasang muli namin na hindi kami nag-iisa sa mundong ito. Every time na bumuka ang aming mga bibig, Panginoon, ay pakikinggan mo. Every time na kami, Panginoon, ay manalangin sa iyo, Lord God, ay sasagutin mo. And I pray sa aming family, O God, na patuloy mong proteksyonan every family, O Father God, na siyang nananampalataya sa iyo, na walang ibang takbuhan kundi ikaw lamang. Yes, indeed, we have our own weaknesses, but because of you, God, pinalalakas mo kami. Salamat, Lord, sa healing na ito, sa healing ng church na ito, sa mga relationship, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon, mamagitan ka. Ipakita mo sa amin, Lord, na lagi ka namin kasama.
At sa aming mga personal prayer, I will give you 1 minute of silence to pray for your personal prayer. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Yes, Lord. Walang katapusan Oh, Father. ang pagmamahal mo. Lord, sa buhay namin ito, Pinipili ang puso mo. tulungan mo kami, Panginoon. Kung paano ang buhay na ito ay magkaroon ng kaayusan. Kung paano ang buhay na ito, Panginoon, ay sa iyo lamang nakatuon. Kung paano ang buhay na ito, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo habang sa huling pintig ng aming puso. Mamahal mo, walang pinipili ang puso mo kahit kailan. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, Pag-ibig mo, sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, Pag-ibig mo, sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon pa man. Heavenly Father, tunay nga tapat ang iyong pag-ibig. Ikaw ang buhay. Ikaw ang lakas. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming Diyos. Aming Diyos na sa nagbigay buhay upang kami ay magkaroon ng katubusan. Pagpalain mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat na pinagpala ngayong gabi ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Handa na po ba tayong magbigay sa Panginoon sa gabing ito? Ang lahat po ba'y pinagpala? Amen. Isang palakpak nga po para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Ayan, may tanong po ako sa inyo. Umabot na po ba kayo sa point na napa-question kayo kung sinong tutulong sa atin? For example, naka-encounter tayo ng problems or ng
any conflict or concerns sa buhay natin, napatanong na po ba tayo ng ganon? Kung sino bang tutulong sa atin? Amen. And let's read po from Psalms chapter 4, verses 5 to 8. Ayan, samahan niyo po ako magbukas. I'll be reading po from New King James Version. Sabi po dito sa English, ay Tagalog na lang po pala, para mas dama po natin no, yung salita ng Panginoon. Ayan. Sabi po dito, verse 5, magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Verse 6, marami ang nagsasabi, sino ang magpapala sa amin? Continue ko po. Panginoon, kaawaan niyo po. Verse 7, pinaliligaya niyo ako, higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon. So balik po tayo dun sa tanong ko kanina, no? Na umabot na po ba tayo sa point na ganon? Na minsan hindi natin ina-expect yung mga blessings. And of course, yung source po ng blessing na yon is si Lord. Amen. Everything comes from Him. And He provides. Amen. Sabi ni Pastor. And tonight, as we give to the Lord, mag-reflect po tayo kung do we have the right attitude sa pagbibigay. And nagtitiwala ba tayo ng buong puso sa Panginoon na ibibless niya tayo? Amen. Sa anumang sitwasyon, sa anumang kahirapan. Amen. And ayun, as we continue our journey sa harvesting, amen. I pray po na ang bawat isa ay patuloy na magtiwala lamang sa Panginoon at mabuksan po ang ating puso sa kung ano pa po yung nais na biyayang gusto ng Panginoon na ma-receive natin for this 2024. Amen. Let's pray po. Hallelujah, Jesus, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, tunay at tapat, Lord God, ang iyong mga pangako sa amin. Tulad sa iyong mensahe, Lord God, alam namin, Panginoon, na aanihin namin kung ano yung itinanim namin, Panginoon, ng tama, kung ano man yung naging mabuting pagtatanim na nagkaroon kami, Lord God, sa buhay at sitwasyon ng bawat isa. Lord, we pray na ikaw yung patuloy, Lord God, na mag-reveal sa amin ng pamamaraan mo sa kung paano namin i-manage ang aming mga businesses, ang aming finances, Father. Lord, we entrust everything to you. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo ang aming mga puso, ang dinidesire, Lord God, ng aming mga puso. Kaya sa gabing ito, Lord, we surrender our hearts to you. With a humble heart and a humble spirit, Lord God, before you, na ikaw yung magkakaloob sa amin, Lord God, ng financial breakthrough na ipinapanalangin ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat anak mo, Lord God, na nagnanais pa, Lord God. At ang hinihingi mo lamang, Panginoon, ay ang tamang pag-uugali sa aming pagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging biyaya rin para sa buhay ng ibang tao. At ikaw yung patuloy, Lord God, na mag-bless sa iyong mga anak ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalakasan, Lord God, sa biyaya, Lord God, na patuloy mong ipinaparana sa iyong mga anak sa bawat araw. Kaya sa gabing ito, Lord, we give you back all the glory, all the honor, all the adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give cheerfully to the Lord. Amen. Let's give glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, wala tayong announcement, no? May announcement ba tayo?
Malabo na mata ko. Teka, dito ko. So, sa ano po? Sa ating Family Day. Wow, malapit na. Family Day, February 17. Birthday ko po yun. Saan na ba yan? Wala. Alas 2 po, 2 to 6 p.m. Ang venue sa Phase 2. Okay na po ito, na-arrange na po. So, welcome po yung mga nais na attend, no? Siyempre, a-attend yung ibang mga mahal natin na member. Next po. Lana? Oasis, April 4 to 6. Alka Family Camp sa Agape Life, no? Amadeo, Cavite. So, 2-5. Nako, medyo mag-ipon-ipon na tayo. No? Sino ba sasama sa atin? Ako. Ako pa rin. Sige po, tuloy po. April 4 to 6 po yan. So, yun lang po may mga gusto na gustong sumama. Hindi naman po, kasi medyo, alam ko po, may kabigatan yung pangailangan dito. Next po. Team North. Ayun. Sa February, walang date. February ano po ito? 24 to 26. O, malapit na. So, ang ating pong isusugo dito ay walang iba kundi yung papalakas ngayon. Magpalakas ka, Sister Mika. Huwag mo nang fasting. Okay. So, Teamwork po, North po yan. Yan po yung ating isang mga program sa Alka, Philippines. Anniversary. Play with purpose. Life journey. Ano to? Youth Jump, February 25. Malapit na rin. Malapit na rin. Youth Jump natin sa February 25, alas 2 ng hapon. Ako, masarap doon. May jam talaga yung kinakain na jam. Okay. So, yun lang ba? Wala na? So, good na tayo? Wow. Ang laki ng church natin. Dami program. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo tumayo for the final blessing. Sarap magpuri sa Lord, no? Sana ibigay na ni Lord lahat yung pangailangan ng bawat isa na nakafocus na lahat talaga. Amen. Si Judith, alisin na, tsaka si Juna. yun yung challenge eh. Oh, Lord. Alisin mo na yan sa amin. Para lahat dito na talaga. Amen. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, O Diyos, sumapit na naman ang aming pasamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, sa buhay namin ito, sa church na ito, at ganito, Panginoon, sa mga nanonood ngayon. I believe, Father God, na tonight ay mahini po ka, Panginoon. May hinawakan ka, O Lord, sa aming buhay. May babaguhin ka, Panginoon, sa araw ng bukas. Lord, lagi kang bago, hindi ka nagluluma. Kaya alam po namin, Lord, na sa buhay namin ito, may babaguhin ka. You always, Panginoon, nagbibigay ng miracle. I believe, Lord, meron kami nito na nakalaan sa bawat isa. Lord, salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng panahon na ibinigay nila ang oras na ikaw ay maranasan nila. Salamat, Lord, sa pagkakataon na muli ay makalakasan kami nagsama-sama dito sa lugar na ito. As I pray, Father God, yung healing, Lord, sa aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman, I believe, pinagaling mo na po sila. Salamat, Lord, sa pagpapala mo, sa mga salita mo, na ikaw ang nagbigay. Ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan, magpakailan naman. Lord, sa mga salita mo, patuloy kami lumalakas. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, malayo sa iyong mga turo. Bagkus, Lord, ang laging hawak mo ang aming mga kamay na nakaabot sa iyo. Habang tinataas namin ang aming mga kamay, Panginoon, ay hawak mo po ito. Salamat, Lord, sa pagpapala sa gabing ito. Naalis kami sa lugar na ito na may kalakasan, katagumpayan sa aming buhay. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Salamat, Lord, sa pagpapala mo. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na sa nagbibigay kapayapaan at naway panatilihin niyang wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.
and amen. Praise be to God.